Ito ang iQOO Neo 9 Pro at ito ang pinakamurang phone na merong Dimensity 9300 chip na currently ang pinakamalakas and advanced na chip ng MediaTek. Dahil sa presyong 28 to 29,000 pesos, magkakaroon ka na ng flagship phone na merong magandang performance. Di hamak na mas affordable to kaysa sa Vivo X100 series na kilalang kilala ngayon, Oppo Find X7 5G, Tecno Phantom B Fold 2 at iba pang mga phones na merong same Dimensity 9300 chip na ang presyo ay nasa 32 to 50,000 pesos. Pero ang tanong, worth it bang mag-invest kayo ng pera nyo sa device na to? Ano yung gaming capabilities ng Dimensity 9300 chip? Meron ba akong mga issue nakita dito? Ano yung limitation ng device na to? And also yung pros and cons ng pagbili ng iQOO Neo 9 Pro. Lahat yan pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, let's go! So syempre dating gawi, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Pag-open nyo ng box, makikita nyo agad dito yung pre na tempered glass. By the way, ito ay pre galing doon sa shop na pinagbilhan natin. Ilalagay ko nga pala yung link ng shop na pinagbilhan ko neto para hindi kayo maligaw. Anyway, sumunod naman dun mga kapare ko is yung iQOO Neo 9 phone natin. And then sa second layer naman ito mga kapare ko, makikita agad natin dito yung ating user manual. Sumunod naman dyan is yung ating jelly case. By the way, transparent yan. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating power brick at saka yung ating charging cable. And that's pretty much it mga kapare ko. Okay, ito yung look ng iQOO Neo 9 Pro. By the way, meron tayong 3 different color variants. Meron tayong color blue, Jollibee color combo which is itong red and white, and also itong cool looking color black variant niya. At kung mayroong mga magtatanong sa akin dyan, dahil same ko naman nahawakan yung red and white and also yung black, mas nagustuhan ko yung black variant nito dahil mas premium looking and also mas mukhang flagship tingnan, lalo na yung texture. Anyway, subjective naman yung pagpili ng design. It depends sa inyo kung ano yung matripan nyo na colorway. Anyway, pagdating dito sa black variant na hawak-hawak natin, kung panati kayo ng matte finish dyan, yes mga kapare ko, naka-matte finish na yung back part nito. At pagdating sa texture nito, medyo weird kasi medyo magaspang siya at the same time medyo smooth din hawakan. Pagdating sa texture nito, mahalin tulad ko siya sa Redmi K70 dahil same sila ng texture and also nung finish. Pagdating naman sa build quality nito, meron tong glass front, plastic frame, and premium leather or AG glass back, which is sa tingin ko, isa to sa mga sinacrifice ng iQOO para ibigay sa atin yung Dimensity 9300 dahil ito ay naka-plastic frame. Then, kapag pumunta naman tayo sa sides ito, unahin na natin yung bottom side, makikita natin dito kapare ko yung isang speaker, USB-C 2.0 charging port, and then meron tayo dito noise cancellation microphone at isang SIM card tray na supported ang 2 nano SIM card slot without expandable storage slot. Pagdating naman sa right side nito, makikita natin dito yung ating power button and also yung ating volume rack. And yes mga kapare ko, regular lang na power button to dahil yung ating fingerprint is in display na, which is ito yung new meta ng mga mid-range phone at matagal ng meta ng mga flagship phones. Pagdating naman sa top side nito, makikita natin dito yung isa pang noise cancellation microphone at yung ating IR blaster. And then pagdating naman sa left side nito, malinis lang at walang nakalagay dito. At para sa mga napapaisip kung dual speaker ba to? Yes kapare ko, dual speaker to, yung isa nga lang niyang speaker ay nandito sa front which is sa taas banda ng camera dahil ito ay naka-close type speaker. Moving on, iset aside din natin yung physical appearance, yung sides and also yung looks ng device na to dahil for sure yung iba sa inyo or halos lahat kayo ay gustong malaman yung performance ng Dimensity 9300 pagdating sa gaming. Kaya ngayon, mag-jump na agad tayo sa performance part nito. Okay, magsimula tayo sa chipset nito. Yung chipset na ginamit dito, kagaya na sinasabi ko kanina, is MediaTek Dimensity 9300 na 4 nanometer. Combination to ng CPU na octa-core na merong max clock speed na 3.2 GHz at meron tong bagong-bago na GPU na tinatawag na Immortales G720 MC12, which is ito yung pinakabagong GPU ng MediaTek. And also mga kapare ko, meron din tong tinatawag na Q1 chip na kung saan ito yung mag-enhance ng performance sa device mo in terms of graphics, FPS, resolution at kung ano-ano pa na makakatulong sa gaming experience mo pagdating sa device na to. At pagdating sa Antutu benchmark score nito mga kapare ko, totoo nga na bagong-bago tong GPU niya dahil nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 2 million Antutu benchmark score at kung titingnan natin yung GPU and CPU score nila ay napakataas mga kapare ko. Usually, almost the same lang din sila ng Antutu benchmark score doon sa counterpart ng Dimensity 9300 which is yung Snapdragon 8 Gen 3 na currently ang pinakamalakas na chipset ngayon sa buong mundo. Anyway, nag-testing din tayo dito mga kapare ko ng thermal throttling test natin. At ito yung nakuha nating result. And usually mga kapare ko, medyo bagsak yung kanyang thermal throttling score dito dahil nag-throttle siya at 71%.
yan. Pero don't worry, sa tingin ko, kailangan lang ng konting update ng iQOO dito sa kanilang software para ma-optimize itong problem na to kay iQOO Neo 9 Pro at antayin ninyo yung ating gaming part dahil medyo mabibigla kayo doon. Anyway, syempre nag-testing din ako dito sa Wildlife Extremist Stress Test at ito yung mga nakuha nating result. Meron tayo ditong best loop score ng 4,764, isa sa pinakamataas na nakita ko dito so far. Meron siyang nakuha ang stability na 46.3%. Nakakuha lang naman din siya dito ng max temperature ng 47 degrees Celsius. And actually mga kapare ko, totoo yan dahil nung habang nagte-testing ako dito sa Wildlife Extreme Stress Test, nag-thermal check ako at ito yung nakuha natin. Nasa 42 to 46 degrees Celsius. Pinapakita lang nito na maganda yung thermal nitong iQOO Neo 9 Pro. Pero mas makikita natin yan sa gaming kung totoo nga ba talagang maganda yung thermal nito, kaya ngayon mag-jump na tayo. Okay, yung una nating nalaro mga kapare ko is Genshin Impact. So dito, sinetup ko sa pinaka-highest graphical settings and FPS settings sa possible sa Genshin Impact, which is highest graphical settings and 60 FPS. At pagdating naman sa gaming performance ng iQOO Neo 9 Pro sa Genshin Impact, wala na akong sasabihin pa dahil napaka-smooth at maganda yung kanyang gameplay. By the way, nilaro nga pala natin tong Genshin Impact ng almost 30 to 40 minutes at halos po lahat ng game na i-review natin dito or ipapakita ko sa inyo ay nilaro natin from 30 to 45 minutes, kaya wala tayong makukuhang tapon dito na info. And also, bago ko gawin tong full review na to, ginamit ko na to na daily driver sa loob ng 3 weeks, kaya masasabi ko sa inyo yung mga na-experience ko talaga pagdating sa gaming. Anyway, pagdating dito sa Genshin Impact, nag-maintain siya sa 55 to 60 FPS. Yes mga kapare ko, hindi siya nag-maintain sa 60 FPS lang. Meron talaga mga part na medyo pumipitek yung 55 FPS, lalo na kapag maraming mga nangyayari. And also kapag naglilibot-libot tayo sa mapa at meron tayong mga na-unlock na new map or na-discover na mapa, dun lang natin nakikita mga kapare ko yung 55 FPS. Don't worry, papitik-pitik lang naman yun. And then after ng mga several minutes ng paglalaro dito sa Genshin Impact, ito yung nakuha nating temperature. Pause lang muna saglit mga kapare ko, nag-e-edit ako ngayon at ngayon ko lang na-realize na wala dito or na-corrupt yung iba't ibang mga clips sa iba't ibang mga games na tinesting natin dito sa device na to at nasama doon yung temperature check natin sa Genshin Impact. Hindi ko siya makita pero natatandaan ko kung ano yung nakuha natin doon, around 40 to 43 degrees Celsius mga kapare ko. Nasa 42.1 or 42.9. So let's consider na 43 degrees Celsius yon. Pasensya na dito sa gantong technical problem. Hindi ko napansin agad na meron tayong na-corrupt na file. At yun yung pinakamasakit dahil ang tagal ko nilaro nitong Genshin Impact. Anyway, proceed tayo sa ibang game. So yung next naman na nilaro natin mga kapare ko after ng Genshin Impact ay itong Firelight 84 at sinetup natin to sa pinaka-max out settings niya, which is extreme settings. Ang maganda nga pala dito sa Firelight 84 ngayon is bagong update siya. Problema, hindi na ganon kaganda yung ganyang gameplay, masyado ng boring. Unlike before na napakadaming mga nangyayari, pero yeah, medyo okay naman ngayon at optimize itong Firelight 84. However, iba na yung kanyang concept or parang mas naging mabagal yung gameplay, hindi na kagaya dati na fast-pacing game. Pero anyway, pagdating sa kanyang gaming performance, okay naman yung performance dito ng ating iQOO Neo 9. Yun nga lang, naka 60 FPS tayo dito mga kapare ko Pero merong reason kung bakit. So naglaro tayo dito ng dalawang game at maganda naman yung naging experience natin dito, kaso nga lang 60 FPS. And then napansin ko na palabot na pala itong device natin habang nag-gaming test tayo, at nung chinek ko kapare ko yung ating refresh rate, bumalik siya sa standard, meaning nasa 60 Hz lang yung kanyang refresh rate nung nag-start tayo ng Firelight 84. Nung nakita ko yun, sinetup ko agad to sa high, which is yung 144 Hz niya, at naglaro ulit tayo. Yun, nakuha na natin yung ating 120 FPS. Pero hindi siya nag-maintain doon mga kapare ko dahil bumaba din siya ng 90 FPS. Pero doon sa old Firelight 84 mga kapare ko, nung tinatry ko tong e-gaming test, wala naman ako naging problema. Smooth siya sa 120 FPS. Usually maintain pa nga. Pero dito sa bagong Firelight 84, pangatlong beses ko na maglaro dito, bumabagsak talaga siya sa 90 FPS. Pero sa tingin ko, sa game lang yon, huwag kayong magalala. Dahil gagawa ko dito mga kapare ko ng separate extreme gaming test sa device na to, kaya i-comment nyo na dyan yung mga favorite yung game, itatry natin dito sa iQOO Neo 9 Pro. At pagdating doon sa ating mismong thermal, ito yung mga nakuha natin. Sa first game, nakakuha tayo ng 33 degrees Celsius sa loob ng 15 minutes sa paglalaro. Sa second game, nakakuha naman tayo ng 41 degrees Celsius. At dito naman sa third game, ay nakakuha tayo ng 41 to 42 degrees Celsius. So pinapakita dito na optimize sa tong Firelight 84 and also maganda talaga yung thermal netong iQOO Neo 9 Pro. So next game naman natin, hindi pwedeng mawala, which is Mobile Legends. Sa Mobile Legends mga kapare ko, medyo hindi pa ganun ka-optimize itong 9300 ng Dimensity. Pagdating dito, dahil hanggang high frame rate lang siya, and then meron tayo ditong ultra graphics. Pagdating naman sa kanyang performance is okay naman mga kapare ko. Usually napaka-overkill na itong device ito. However, hindi niya pa nga lang supported yung
ultra frame rate, kaya hindi ko masasabi na overkill siya dito. Pero in terms of performance, maintain siya doon sa 60 FPS niya kasi nga nasa high frame rate lang ito. So antayin na lang natin siguro yung mga magiging update ng Mobile Legends pagdating dito para masupport niya na yung ultra dahil kayang-kaya ng Dimensity 9300. So pagdating dito sa MLBB gaming test nating special, usually nilaro natin to ng 2 game which is equivalent ng 40 minutes of playing time at ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo dito mga kaparakoy ng 33 to 34 degrees Celsius which is pinapakita talaga nito na medyo maganda yung thermal na itong device na to. Now, yung next naman na nilaro natin mga kaparakoy is itong CODM and ito yung supported graphical settings niya. Kaya niyang i-max out yung graphical quality niya sa very high and then kaya niya rin i-support ang frame rate na ultra. However, kung gagamitin natin yung ultra frame rate, yung mismong game na yung magsisetup ng graphical quality natin dito sa medium. Dahil yun yung kanyang condition para magamit tong ultra frame rate. At pagdating sa gameplay, ito yung CODM, hindi na natin kinakailangan pang ipaliwanag to. Solid 120 FPS, nagde-drop lang ng 118, 115, it depends sa mga nangyayari sa screen. Yan ay para sa MP. At pagdating naman sa VR mode, meron tayo ditong solid 90 FPS. At pagdating dito mga pare ko, wala ko nakita na kahit anong pagbagsak ng performance, FPS drop, thermal throttling dahil syempre masyado ng overkill tong device ito pagdating dito sa CODM. So hindi ko na kailangan pang i-explain yung about dito sa CODM dahil binisic lang yan itong device na to. At pagdating sa kanyang thermal, ito yung nakuha natin. Nakakuha lang naman tayo mga kapare ko ng 39 to 40 degrees Celsius which is magandang temperature lalo na pagdating dito sa CODM. And also napansin din natin sa buong gameplay natin mga kapare ko na okay talaga yung thermal netong ating Iconio 9 Pro. And usually mga kapare ko sa loob ng almost 3 weeks sa paggamit ko dito as my daily driver phone, ito na rin yung naging gaming phone ko at the same time, masasabi ko talaga na maganda yung kanyang thermal. Pero kung gusto nyo pa nga makasigurado, gagawa nga tayo ng extreme gaming test dito sa device ito. Kaya kung meron kayo yung mga favorite game na madalas ninyo nilalaro or alam ninyo na high demanding graphic game, i-suggest nyo na yan mga kapare ko dyan sa comment section para maisalang natin yan sa mga game list na lalaroin natin sa device na to. So, yun lang. Moving on, ngayon, pag-usapan naman natin yung display part ng device na to. Meron lang naman tong 6.78-inch LTPO AMOLED display na merong HDR10 Plus support, merong 1400 nits peak of brightness at meron tong 144Hz support. Atypical display specs para sa mga flagship phone. At pagdating naman sa screen resolution nito, supported din nito ang 1.2K resolution display and also Full HD Plus 1080p resolution display. Ang maganda dyan, meron tayo ditong option na pwedeng iba-ibahin yung kanyang resolution. Pwede natin ilipat sa Full HD Plus or UHD Plus. So nakadepende yan sa inyo mga kaparekoy at ang masasuggest ko, mag-stick lang kayo sa Full HD Plus kasi halos wala pong pinagkaiba yung UHD sa HD resolution. As in, halos hindi nyo makikita yung difference sila unless magpo-focus kayo sa mismong display. At pagdating naman sa streaming experience dito sa device ito, hindi din kayo mabibitin dahil ito ay naka-Widevine L1 certification na po mga kaparekoy. Ibig sabihin, makakapanood tayo ng mga Full HD or HD Plus resolution video sa mga favorite nating streaming website kagaya ng Netflix, YouTube at kung ano-ano pa. At kung meron man akong i-criticize dito sa display specs niya, masasabi ko yung kanyang bezel and also yung kanyang punch hole camera dahil medyo makapal at malaki talaga sila tingnan. At nasabi ko na rin yan sa Iconio 9 review natin. At pagdating naman sa RAM and storage type ng device ito ay naka LPDDR5X RAM and UFS 4.0 storage type which is yan yung mga pinakamalalakas at pinakamagandang version ng RAM and storage currently. At pagdating naman sa battery na ito mga kapare ko, meron tayo ditong 5,160 mAh at supported nito ang 120 watts fast charging na kung saan kaya mong maka 0 to 100 sa loob lang ng under 30 minutes or above 25 minutes. At pagdating naman sa software nito mga pare ko, ito ay currently merong Orin OS 4 na under ng latest Android 14 mga kapare ko, which is nice. At para sa mga gustong malaman kung gaano katagal yung software support nito, meron tayo ditong 4-year security update and 3-year major OS update. So ibig sabihin, pwede pa tayong makakuha or makatanggap hanggang Android 17 if magkakaroon ng Android 17 version. So ibig sabihin, magagamit mo talaga for long-term use itong Iconio 9 Pro if ever nabibili ka. Ngayon, daanan naman natin ng mabilis yung mga special features ng device na to. Unang-una, meron itong tinatawag na Ultra Game Mode. Dito sa Ultra Game Mode, usually a typical game booster ng iba't ibang mga devices. Pero dito, meron siya mga magagandang features kagaya ng 4D game vibration. Meron din tayo ditong control settings na kung saan pwede mong i-customize kung ano yung trip mo. However, hindi pa ganun ka-support ngayon. Game super resolution, game display enhancement, game picture-in-picture, at kung ano-ano
pang mga settings sa pwede nating gamitin. And syempre, lahat ng features na nabanggit ko kanina sa Ultra Game Mode ay pwede natin i-access dito sa kanyang side panel. Kinakailangan mo lang i-swipe pa right yung ating mismong panel and then lalabas na ito mga kapare ko. Meron tayo ditong Game Tool and Performance panel. Dito sa Game Tool, ma-access natin dito yung mga reject calls, mga common settings kagaya ng background calls, gameplay display enhancement, motion control, at kung ano-ano pa na usually natural na ma-access natin sa isang game booster. At pagdating naman sa Performance panel, nandito yung pinakamagandang settings dahil pwede natin i-adjust yung clock speed or lakas ng ating mismong device sa nilalaro nating game. Pwede natin piliin dito yung kanyang performance level, meron tayong battery saver, meron tayong balance mode, and also yung pinakamalakas which is monster mode na kung saan aalisin niya yung limiter niya para doon sa specific na clock speed na tinatakbo niya sa isang game at ibibigay niya yung full performance sa kaya niyang ibigay. Para mas ma-visualize nyo, imagine niyo si Might Guy nung inopen niya yung 8 inner gate niya. Ganun yung concept. Kaso nga lang dahil wala na siyang limiter, medyo mas iinit yung device natin kaya asahan ninyo na medyo mag-iinit ng konti itong iQOO Neo 9 Pro if gagamitin nyo siya. Okay, ngayon mag-move on na tayo dyan sa mga gaming performance, physical look. Ngayon pag-usapan natin yung isa pa sa pinakabentahin ng device na to, which is yung kanyang camera capability. Pag-usapan natin. Pagdating sa kanyang rear camera, meron tayo ditong dual camera setup. At ang main camera nito ay ginamitan lang naman ng 50 megapixel Sony IMX920 camera sensor with OIS. At para naman sa ultra-wide camera nito, ito ay naka 50 megapixel na ginamitan ng Samsung JN1 sensor. At pagdating sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 8K at 30 FPS and 4K at 60 FPS with EIS. At pagdating sa image quality nito mga kapare ko, wala akong masabi. Talagang maganda, vibrant, and also saturated yung kulay neto. Makikita ninyo dyan sa sample photos natin na buhay yung mga colors ng images. Makikita nyo rin na maganda talaga yung background separation ng mga portrait mode. And also, para sa mga hindi nakaka-appreciate ng OIS or EIS stabilization, tingnan ninyo itong sample natin. As you can see, yung subject natin dito is nagsiswing. At nag-take ako dito using portrait mode at nag-take ako ng triple photos. At kahit nakikita nyo gumagalaw siya, ito yung nakuha nating resulta. Stabilize, walang blur, and sharp and detailed yung photo quality na nakuha natin dito. Pagdating kasi sa mga OIS mga kapare ko, medyo na undervalue yan ng iba pero hindi nila alam na ganito kaganda kapag merong OIS stabilization support yung camera mo dahil magagamit mo to kapare ko pagdating sa case-to-case basis scenario mga kapare ko. And then kung meron pa akong isang nagustuhan sa camera nito bukod sa portrait is yung kanyang moonshot. Kasi kapag nag-moonshot ka dito, automatic na yung camera yung nag-a-adjust ng exposure and ang focus kapag magtitake tayo ng moonshots. Kaya mas nakikita natin mas focus and mas establish siya doon sa moon. And usually, isa talaga to sa feature ng ating iQOO Neo 9 Pro which is tinatawag na Super Moon Mode. At yan nga pala yung mga sample ng moonshots, partida, yan ay handheld lang mga kapare ko. Now, pagdating naman sa video nito mga kapare ko, solid na solid din, maganda rin yung kanyang EIS stabilization para sa 4K at 60. Usually, meron dalawang stabilization mode itong ating iQOO Neo 9. Meron tayo ditong standard stabilization mode which is pwede natin gamitin sa 4K at 60 FPS and then meron din tayong ultra stabilization mode na kung saan magagamit lang natin sa 1080p at 60 FPS which is nice pagdating dito. Anyway, pagdating sa kanyang video quality, maganda, sharp yung ating video, detailed yung ating video. However, kahit na ito ay naka-EIS, hindi pa rin nawawala yung parang wobble effect kapag naglalakad tayo habang nagbibideo. So, kagaya na sinasabi ko lagi, solusyon lang dyan is gimbal or kaya ninja walk kung magpipilm kayo. Yun lang. Ngayon, pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayo ditong 16MP at meron tong video capability na 1080p at 30 FPS lang. At pagdating naman sa kanyang video and photo quality, ito yung mga sample. Pagdating sa photos, meron ako napansin, medyo matapang yung kanyang enhancement pagdating dito to the point na nawawala na yung mga pekas-pekas natin sa mukha. Sabi ng naka-face mask no? De joke lang. So, tatanggalin din natin yung face mask, may inaantay lang tayo at makakapagpakita na rin yung mukha si Parko Steven Tens. Anyway, pagdating dito mga kapare ko, makikita naman natin na okay naman yung kanyang photo quality. Kaso ngayon nga medyo enhanced, maganda naman yung kanyang portrait. Same lang din ang mga sinabi ko doon sa kanyang rear camera, detailed naman, sharp at maganda. However, pagdating sa video neto, medyo disappointing. At ito yung sample natin. So mga kapare ko, ito yung video quality ng iQOO Neo 9 Pro. Sad to say, 1080p at 30 FPS. Yes mga kapare ko, tama kayo na narinig. 30 FPS, hindi man lang 4K at 30, 1080p at 30. So medyo downside siya. Isa to sa pinaka-biggest cons ko dito sa device ito by the way. At yeah, pero in terms of
its performance pagdating sa camera dito, capabilities niya, like yung... Ngayon mga kaparkoy, usapang pros and cons and also final verdict about dito sa iQOO Neo 9 Pro. So, sasabihin ko na lang dito mga kaparkoy yung mga cons na nakita ko dahil for sure halos naman lahat ng mga pros nasabi ko na sa video. Yung mga cons dito mga kaparkoy, unang-una, naka 2.0 USB Type-C lang siya. For flagship phone, hindi na po yan standard at napakaluma na po niyan. Kumbaga. Pangalawa, wala tong kahit anong Corning Gorilla Glass level ng protection sa kanya, both screen and also back nito. Pangatlo, para siyang pros and para din siyang cons, which is yung kanyang plastic frame. Pros siya kapag gaming, kahit uminit yung device niyo, hindi kayo masyadong maiilang kapag hawak-hawak nyo. Cons siya kasi syempre plastic material. Next naman natin na cons, yung pinaka-cons ko talaga sa kanya is yung kanyang 1080p at 30fps video quality sa kanyang selfie camera, which is hindi yan acceptable mga kapare ko, lalo na kasi isa tong flagship phone. Pero ang maganda dyan, meron tong solution, which is kaya nila tong i-update sa kanilang software, maaayos nila to, kagaya ng ginawa nila sa Z8. And then yung last cons ko mga kapare ko, ito ay isang China ROM phone. Meaning, wala tayong local warranty if ever na masisira mo yan dito sa Philippines. Meaning, kinakailangan mo magbayad sa Vivo para mapaayos siya or kaya magbayad ng private technician para dito, which is medyo hassle. Anyway, yan lang naman yung mga cons ko mga kapare ko, at kung tatanungin nyo ako about sa final verdict ko, yung mga cons na sinabi ko, hindi naman sila super deal breaker para sa akin. Kaya para sa akin, okay tong device na to, lalo na yung kanyang Dimensity 9300, which is alam naman natin na super powerful, kaya excited na akong gawan agad to ng extreme gaming test natin. So kung meron kayong mga suggestion or kaya meron kayong mga opinion, comment nyo sa ibaba, pag-uusapan natin yan. Yun lang, peace out.